Natapos na nitong Huwebes ang marking of evidence sa Articles 1 at 2 ng magkabilang panig kaugnay ng kinakaharap na reklamo ni Vice President Sara Duterte. Dahil dito ihahanda na ng Senate Impeachment Court ang pre-trial order para sa July 6 impeachment trial. Pero hindi pa tiyak kung kailan mailalabas ito. Sa kabila niyan ay iginiit ng House Prosecutor na dapat mamarkahan sa pre-trial kahit ang sealed BIR box na lamang. That is what we will insist on. That the box be marked. Kasi it's our evidence. Hindi ba? Bit-bit ho namin yan from the House going to the Senate. So I think we have every right to mark the box itself. Pero ang pahayag na yan ng House Prosecutor ay tinabla naman ng Clerk of Court ng Impeachment Court. It's the first time I'm hearing it. I have not received any motion or request to that effect yet. Because now there's a difference with what they've said in the manifestation. The manifestation with the request that the box be opened, inventoried, and pre-marked. Paliwanag ni Senate Secretary Renato Bantug Jr. na siya ring tumatayong Clerk of Court, wala naman silang natanggap na request para markahan ang mismong box. Sa ilalim ng National Internal Revenue Code ay hindi maaring buksan ang box na naglalaman ito ng confidential tax records. Tanging ang impeachment court lamang anya ang makapagpapasyang buksan ito. Gayunman na ipadala na sa mga senator judges ang manifestation ng House prosecutors, habang sa Biyernes naman ay magsusumite ng posisyon ang defense team. Samantala, hindi naman natatakot ang defense team ni VP Sara sakaling iharap ng prosecution si Mary Grace Piatos bilang testigo. Sa amin naman po, yan naman prerogatiba ng prosecution kung sino yung mga witnesses nila. So definitely if they're presented, we will be ready to cross-examine them. Kinumpirma rin ng depensa na wala rin sa kanilang listahan ang kontrobersya ni si Mary Grace Piatos. Pero bukod kay Piatos ay ihaharap din ng prosecution bilang testigo si dating Overall Deputy Ombudsman Melchor Carandang. Sinabi pa ni Attorney Michael Powa ng depensa na maging siya ay haharap din bilang testigo ng prosekusyon na dati na rin ginawa niya noong pagdinig ng House Committee on Justice. And I don't have any problems with that. Lalo na kung ang tatanungin naman nila ay matters that are not pertaining to my role as counsel of the Vice President. Wala naman sigurong problema. Matatandang ibinahagi na rin ng defense team na pisikal na haharap si VP Sara sa impeachment trial kung kinakailangan. Pero hindi pa masabi kung sa anong sirkumstansya haharap ang bise sa paglilitis dahil bahagi ito ng kanilang legal strategy. Natapos na nitong Huwebes ang marking of evidence sa Articles 1 at 2 ng magkabilang panig kaugnay ng kinakaharap na reklamo ni Vice President Sara Duterte. Dahil dito ihahanda na ng Senate Impeachment Court ang pre-trial order para sa July 6 impeachment trial. Pero hindi pa tiyak kung kailan mailalabas ito. Sa kabila niyan ay iginiit ng House Prosecutor na dapat mamarkahan sa pre-trial kahit ang sealed BIR box na lamang. That is what we will insist on. That the box be marked. Kasi it's our evidence. Hindi ba? Bit-bit ho namin yan from the House going to the Senate. So I think we have every right to mark the box itself. Pero ang pahayag na yan ng House Prosecutor ay tinabla naman ng Clerk of Court ng Impeachment Court. It's the first time I'm hearing it. I have not received any motion or request to that effect yet. Because now there's a difference with what they've said in the manifestation. The manifestation with the request that the box be opened, inventoried, and pre-marked. Paliwanag ni Senate Secretary Renato Bantug Jr. na siya ring tumatayong Clerk of Court, wala naman silang natanggap na request para markahan ang mismong box. Sa ilalim ng National Internal Revenue Code ay hindi maaring buksan ang box na naglalaman ito ng confidential tax records. Tanging ang impeachment court lamang anya ang makapagpapasyang buksan ito. Gayunman na ipadala na sa mga senator judges ang manifestation ng House prosecutors, habang sa Biyernes naman ay magsusumite ng posisyon ang defense team. Samantala, hindi naman natatakot ang defense team ni VP Sara sakaling iharap ng prosecution si Mary Grace Piatos bilang testigo. Sa amin naman po, yan naman prerogatiba ng prosecution kung sino yung mga witnesses nila. So definitely if they're presented, we will be ready to cross-examine them. Kinumpirma rin ng depensa na wala rin sa kanilang listahan ang kontrobersya ni si Mary Grace Piatos. Pero bukod kay Piatos ay ihaharap din ng prosecution bilang testigo si dating Overall Deputy Ombudsman Melchor Carandang. Sinabi pa ni Attorney Michael Powa ng depensa na maging siya ay haharap din bilang testigo ng prosekusyon na dati na rin ginawa niya noong pagdinig ng House Committee on Justice.
And I don't have any problems with that. Lalo na kung ang tatanungin naman nila ay matters that are not pertaining to my role as counsel to Vice President, wala naman sigurong problema. Matatandang ibinahagi na rin ng defense team na pisikal na haharap si VP Sara sa impeachment trial kung kinakailangan. Pero hindi pa masabi kung sa anong sirkumstansya haharap ang bise sa paglilitis dahil bahagi ito ng kanilang legal strategy. Natapos na nitong Huwebes ang marking of evidence sa Articles 1 at 2 ng magkabilang panig kaugnay ng kinakaharap na reklamo ni Vice President Sara Duterte. Dahil dito ihahanda na ng Senate Impeachment Court ang pre-trial order para sa July 6 impeachment trial. Pero hindi pa tiyak kung kailan mailalabas ito. Sa kabila niyan ay iginiit ng House Prosecutor na dapat mamarkahan sa pre-trial kahit ang sealed BIR box na lamang. That is what we will insist on. That the box be marked. Kasi it's our evidence eh. Hindi ba? Bit-bit ho namin yan from the House going to the Senate. So I think we have every right to mark the box itself. Pero ang pahayag na yan ng House Prosecutor ay tinabla naman ng Clerk of Court ng Impeachment Court. It's the first time I'm hearing it. I have not received any motion or request to that effect yet. Because now there's a difference with what they've said in the manifestation. The manifestation with the request that the box be opened, inventoried, and pre-marked. Paliwanag ni Senate Secretary Renato Bantug Jr. na siya ring tumatayong Clerk of Court, wala naman silang natanggap na request para markahan ang mismong box. Sa ilalim ng National Internal Revenue Code ay hindi maaring buksan ang box na naglalaman ito ng confidential tax records. Tanging ang impeachment court lamang anya ang makapagpapasyang buksan ito. Gayunman na ipadala na sa mga senator judges ang manifestation ng House prosecutors, habang sa Biyernes naman ay magsusumite ng posisyon ang defense team. Samantala, hindi naman natatakot ang defense team ni VP Sara sakaling iharap ng prosecution si Mary Grace Piatos bilang testigo. Sa amin naman po, yan naman prerogatiba ng prosecution kung sino yung mga witnesses sila. So definitely if they're presented, we will be ready to cross-examine them. Kinumpirma rin ng depensa na wala rin sa kanilang listahan ang kontrobersya ni si Mary Grace Piatos. Pero bukod kay Piatos ay ihaharap din ng prosecution bilang testigo si dating Overall Deputy Ombudsman Melchor Carandang. Sinabi pa ni Attorney Michael Powa ng depensa na maging siya ay haharap din bilang testigo ng prosekusyon na dati na rin ginawa niya noong pagdinig ng House Committee on Justice. And I don't have any problems with that. Lalo na kung ang tatanungin naman nila ay matters that are not pertaining to my role as counsel to Vice President, wala naman sigurong problema. Matatandang ibinahagi na rin ng defense team na pisikal na haharap si VP Sara sa impeachment trial kung kinakailangan. Pero hindi pa masabi kung sa anong sirkumstansya haharap ang bise sa paglilitis dahil bahagi ito ng kanilang legal strategy. Natapos na nitong Huwebes ang marking of evidence sa Articles 1 at 2 ng magkabilang panig kaugnay ng kinakaharap na reklamo ni Vice President Sara Duterte. Dahil dito ihahanda na ng Senate Impeachment Court ang pre-trial order para sa July 6 impeachment trial. Pero hindi pa tiyak kung kailan mailalabas ito. Sa kabila niyan ay iginiit ng House Prosecutor na dapat mamarkahan sa pre-trial kahit ang sealed BIR box na lamang. That is what we will insist on. That the box be marked. Kasi it's our evidence eh. Hindi ba? Bit-bit ho namin yan from the House going to the Senate. So I think we have every right to mark the box itself. Pero ang pahayag na yan ng House Prosecutor ay tinabla naman ng Clerk of Court ng Impeachment Court. It's the first time I'm hearing it. I have not received any motion or request to that effect yet. Because now there's a difference with what they've said in the manifestation. The manifestation with the request that the box be opened, inventoried, and pre-marked. Paliwanag ni Senate Secretary Renato Bantug Jr. na siya ring tumatayong Clerk of Court, wala naman silang natanggap na request para markahan ang mismong box. Sa ilalim ng National Internal Revenue Code ay hindi maaring buksan ang box na naglalaman ito ng confidential tax records. Tanging ang impeachment court lamang anya ang makapagpapasyang buksan ito. Gayunman na ipadala na sa mga senator judges ang manifestation ng House prosecutors, habang sa Biyernes naman ay magsusumite ng posisyon ang defense team. Samantala, hindi naman natatakot ang defense team ni VP Sara sakaling iharap ng prosecution si Mary Grace Piatos bilang testigo. Sa amin naman po, yan naman prerogatiba ng prosecution kung sino yung mga witnesses sila. So definitely if they're presented, we will be ready to cross-examine them. Kinumpirma rin ng depensa na wala rin sa kanilang listahan ang kontrobersya ni si Mary Grace Piatos.
Pero bukod kay Piatos ay ihaharap din ng prosekusyon bilang testigo si dating Overall Deputy Ombudsman Melchor Carandang. Sinabi pa ni Attorney Michael Poa ng depensa na maging siya ay haharap din bilang testigo ng prosekusyon na dati na rin ginawa niya noong pagdinig ng House Committee on Justice. And I don't have any problems with that. Lalo na kung ang tatanungin naman nila ay matters that are not pertaining to my role as counsel of the Vice President. Wala naman sigurong problema. Matatandang ibinahagi na rin ng defense team na pisikal na haharap si VP Sara sa impeachment trial kung kinakailangan. Pero hindi pa masabi kung sa anong sirkumstansya haharap ang bisa sa paglilitis dahil bahagi ito ng kanilang legal strategy.